Ang LRT ay sinasakyan ng libo-libong tao, pabata man o matanda upang sila ay makarating sa kanilang paroroonan. Sa kanilang araw-araw na pagsakay sa LRT, alam nga ba nila kung ano ang kanilang sinasakyan? Para sa iyo ng LRT. LRT? Ano yun? LRT. LRT? Mismo. Parang ano yun? Caviar with buko juice. It's a light rail transit. And what does it do for you? It transports me from home to school. LRT is a public good. Transportasyon na mabilis. Marami man ang opinyon tungkol sa LRT, isa lang naman ang tunay nitong mithiin ang magbigay ng maayos at mabilis na transportasyon para sa mga residente ng Metro Manila. Ang Light Rail Transit ay nabuo noong 1980 sa pamumuno ni Marcos na noon ay tinawag pa itong Metro Rail. Simula noon ay nagbigay na ito ng alternatibong solusyon upang maibisan ang traffic sa buong Metro Manila. Ngunit ano na nga ba ang LRT ngayon? Ayon sa aming mga pananaliksik, marami nagsasabi na masikip, mainit, mabaho at madumi na ang mga tren at estasyon ng LRT. Sa kasalukuyan ay nakikipagtulungan na ang gobyerno sa mga kilalang kumpanya sa Pilipinas, kabilang dito ang Ayala Corporation, Metro Pacific Investments Corporation at ang Macquarie Infrastructure Holdings upang itatag ang Light Rail Manila Corporation na siyang mamumuno sa LRT. Kabilang sa kanilang mga proyekto ay ang pagbibigay ng mga solusyon ukol sa iba't ibang problema sa LRT. Ilan lamang sa mga problemang ito ay ang kakulangan ng mga tren, kalinisan at kaayusan ng mga stasyon ng tren, siksikan at overcrowding sa mga tren, mahabang pila sa mga ticketing booth, kakulangan sa mga ventilasyon ng tren, at marami pang iba. Ngunit sa lahat ng mga problemang kinakaharap ng LRT, isa dito ang pumukaw sa aming mga atensyon. At ito ay ang problema sa disiplina ng mga mananakay sa LRT. Paano nga ba namin ito masusolusyonan? Gumawa kami ng mga simpleng poster upang ipahayag sa lahat ang mga tamang asal na dapat gawin habang nasa tren at ang mga estasyon nito. Ano pwede natin gawin bilang mga estudyante para masolusyonan yung problema sa LRT? Dapat meron tayong courtesy sa ibang tao at sundin natin ang mga tamang etiquette para tayo ay makatulong at umasenso. Sabi ko, nagsisimula dapat yung pagbabago sa atin. Parang imbes na iasa natin dun sa LRT mismo, parang dapat tayo din gumawa ng akla. Kailangan natin ayusin yung ating mga ugali. So una po, nagsimula yun sa disiplina. Dapat po may disiplina. Dapat matuto tayo. Ano po yung mga dapat mga rules na dapat sundan, dapat may etiquette. Ano pwede natin gawin sa LRT? Solusyon. Oo, solusyon. Pag-taxi ka.